So guys, ito po yung nasunog po kagabi. Ayan, kasagsagan po ng bagyo. Nasunugan po sila sa dahilanan po na sa pagluluto daw po nasunog, at ang sabi mayroon pong isang namatay na bata. At sa salukuyan po ngayon mga siguro 10 bahay po ang nadamay, pati po itong isang to. Pero sinabihan tayo po dito ng mga residente, ayun po mga residente rito, na bawal pumasok kasi imbestigahan pa po ng pulis yung pangyayari. At mga ilang taon na yung namatay? 7 years old. 7 years old? Sabi wala na, buto na lang doon nakuha. Bungo na lang? Bungo, tapos buto-buto. Grabe no. Yung Buko na ito sa may gilid. sa may gilid. Ano yun, natutulog? Opo. Tapos nagising yun, di ba? Mga ano oras nangyari? More than 5 hours bago napupok yung apoy. Bago nakuha yung yung bata. Nakita? Kanina lang umaga, mga alas 10. Nakita yung bata? Hindi, nakita ho ng mga Di ba po kinuha? mga alas 2. Alas 2. Nakuha na yung bata. Ay, nakita na yung bata pero hindi muna ginagawa. Tapos dumating po yung mga pulis. Una bombero, sunod pulis. Tapos sunod soko na. Ang soko dumating ng mga bandang alas 8. Na ng umaga. Umaga na. Grabe no. So guys, hindi tayo pwedeng pumasok kasi bawal. Kung makakapasok lang tayo para maikot natin yung nasunog. Mga ilang bahay ito, tol? 11. Mga 11. Mga 11 pa lang bahay po yung nasunog. Yan sa mga viewers po natin diyan, kung kayo po ay nakakaluwag-luwag, sana po makatulong tayo kahit konti lang po. Isang maliit na halaga po ay malaking bagay na po sa mga nasalanta po ng sunog dito po sa Barangay Sampaloc 2. Ay, may nausap pa nga Nangyari daw po ito alas 8 ng gabi. Yan, kasagsagan po ng ulan po noon nung nangyari to. So guys, pupunta tayo doon sa barangay hall kasi ang sabi, nandun daw po yung mga ibang nasunugan doon po nila. At yun, so guys, ito may natagpuan tayo mga City of Dasmariñas na munisipyo po na tinitingnan po at iniimbestigahan po yung pangyayari. Hanggang ito yung kabilang side po nung pinuntahan natin kanina. Ito po yung kabilang side at ito hanggang dito po yung nasunog. Laki talaga tingnan itong kabilang bahay. Pero nakahiwalay naman po or kasama. Same na bahay po. Isang bahay lang din. Dalang lumapit kanina. Kasi tinanong ko namin doon kanina, sino ba ang pamilya na magkasama. So punta tayo dito sa tingnan natin po guys yung Ayan lumapit lang po sa amin. Grabe po no. At meron pa pala dito na nakatira. Buti natiis nila yung init. Init nitong lugar. Ayan no. Mapansin nyo guys talagang halos hibla na ng buhok. Ay nadamay din pala. Damay din pala siya guys. Kung tutusin, akala ko nakaligtas pong bahay. At ito, may mga gamit pa, may mga kumukuha pa po ng ibang rito. So guys, ito yung kabilang side na pinanggalingan natin kanina. Ayan. Pupuntahan na lang natin guys yung yun po guys, sa mga nasananta po ng sunog na naka-evacuate po sa barangay. Nangangailangan po sila ng kumot, banig, yan, tsaka damit. Siyempre unang-una kailangan din nila ng pagkain, tubig, yan. Sa mga followers natin dyan, sana makatulong po tayo kahit konti lang, konting halaga, konting malaking bagay na po para sa kanila, sa mga nasunugan, yan. At siyempre tayo tutulong din tayo kahit papano dito sa sa mga nasalanta ng sunog. Yun po para po sa mga mamamayan po ng Sampaloc 2, nagpapasalamat po sila sa konting tulong po na naibibigay nyo. Ayan, kasi po nasunugan po sila kagabi, kasagsagan po ng ulan. Ayan po, may mga nagbibigay pa po ng tubig.
Ayan. Tapos dito po meron din po tayong mga dumating po na bigas. Yan para sa mga nasunugan. May kape, noodles, yan. Sa mga ano po, biskuit, yan. Yan, malaking bagay na po yan sa mga ayun pa, may mga dumating pa po. At si Boss Alan, si Alan Hison po ang nag-a-assist po sa mga patuloy na donation po sa